Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. So, pag-usapan natin itong trip ni Kitty. So, kanina sabi niya, I'm just only 21 years old, college student. Ala akong pake sa politika, pero dahil inabuso niyo yung tatay ko, inapinin niyo, andito ko para ipaglaban hindi lang aking pamilya, kung hindi ang ating bayan. Walang iya sabay banat ng kung kakalimutan nyo lang rin ang Duterte. Kalimutan nyo na lang rin si Dad. Wow! Alam nyo, kayo ano ho sagot nyo dito kay Kitty? Sa trip ni Kitty na to. Ayan o. Kung hindi nyo lang din po iboboto ang Duterte, yung yung mga kandidato ni Digong, hindi po kasama si Aimee dyan. Si Sara kasi at saka tong si Digong, may kanya-kanya silang team. 'Di ba? Ang kay Sara, si Camille at saka etong si Aimee, 'di ba, sa team sa team itim. Yan, tumama itim ang budhi. Ngayon, eto naman kay Digong, yung Duterte. Ang plus 2 ni Digong ay yung isa sa mga naghudas kay Marcos nung araw, si Gringo Onasan. Ewan ko nga ba bakit may iba dyan sa inyo na nagiging choice pa si Gringo Onasan. Ipapalit kay Aimee Gringo Onasan. Sabi ko, ba't ipapalit kay Aimee yan? Hudas yan sa kanila. Diba? Ipapalit ko pa yan. Tapos makita-kita niyo bandang huli, diba, yung mga narratives pro-Duterte. Buisit, ayaw ko na niya kay Onasan. Diba? Tapos si Kerubin din. So si Onasan, Kerubin, yan yung plus 2 ni Digong. Ang kay Sara naman, etong si Camille Villar at saka etong si Aimee. Kasi para sa kanya, ang dalawang yan na nakuha nila, talaga namang kanila yan, ang Nationalista Party, palaging hindi nila kayang panindigan o manindigan para kay PBBM. Record na po talaga yan. Diba? So, etong sinasabi ni Kitty rito, kung mahal nyo yung tatay niya, kailangan nyong iboto. Ibig sabihin, kung kayo ay pabor kay Digong, regardless, kahit na kamote yung mga kandidato, etong si Philip Salvador, si Willie Revillame, Bato de la Rosa, si Bongo, kahit na mga ganyan ng mga kalidad ng mga yan, sa alang-alang sa tatay niya, iboto. Alam nyo, pagka ginawa ho ng mga Pilipino yan, maging ng mga DBS, para nyo na hong pinagtaksila ng bayan nyo. Bakit? Anong nagagawa ng mga demonyong yan sa inyo? Di ba? Kundi ang kayo'y utuin. Isipin nyo na lang, si Bongo, pinagmamalaki yung kanyang, yung kaisa-isang batas niya yatang naipasa, yung Malasakit Center. Di ba? Na wala naman talagang nagagawang tulong maliban sa hindi ka na magpapalipat-lipat ng opisina ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD at ng PhilHealth at ng PCSO. Kasi one-stop shop yung kwarto ng Malasakit Center. Pero hindi po naglalabas ng pondo ang Malasakit Center sapagkat wala naman talaga itong pondo. Kalokohan yung sinasabi nila nung issue ng GAA na tinanggalan ng pondo ang Malasakit Center. Wala po talagang pondo Malasakit Center sapagkat ang gumagastos diyan sa opisina pa lang yung may-ari ng hospital, ng kampo ng pulis o ng kasundaluhan natin o eskwelahan. Diyan po kasi pwedeng itayo yung mga Malasakit Center. Ngayon, kahit nga private hospital pwedeng magtayo niyan . Ang nasa batas niyan, kung sino yung nagtayo, siya ang gagasto sa receptionist, sa kwarto, sa one-stop shop room na yan, sa facilities, computers, lahat ng mga nasa loob niyan, pati internet, ikaw ang taya dyan. Ano ang papel ni Bongo? Ribbon cutting. Bakit may mga nagsasabing na tulungan kami ni Bongo ng Malasakit Center? We were misled kasi meron pala siyang Malasakit Foundation. Ang Malasakit Foundation, diyan po nakakakuha sila ng nagda-download diyan ng pondo ang DSWD. Na siyang ginagamit niya noon
pambayad sa mga bills ng mga tao na hindi nababayaran ng Malasakit Center o ng PhilHealth, ng DSWD at ng PCS o may natitira. So sinasalo nito. Tapos siyempre, it's a foundation, may iba't ibang mga tao, mga negosyante ang nagpapasok, pwedeng mga kayamanan nila Bongo, ipinapasok nila dyan sa kanyang foundation. At yun ang mga ginagamit. Okay? So hindi po yung Malasakit Center. Kaya ang kanilang sinasabi ngayon, kapag nawala si Bongo, hindi nanalo, mawawala din po ang Malasakit Center. Ang mawawala po doon, yung Malasakit Foundation. Kasi isa-shutdown niya pala. Pero yung Malasakit Center, yung kwarto, iiral at iiral pa rin yan dahil yan ay batas. Diba? Tapos ito naman si Bato de la Rosa, kita nyo naman yung pagka one-sided. Napakatalidong tao po ni Bato de la Rosa sa totoo lang. Nung nire-review ko dati yan, sabi nga niya magaling siya. Pinag-aralan ko rin yun. Totoo namang matalino yan, si Bato de la Rosa. Kaya lang nga po kapag naging DDS ka, magiging halimbawa, naniniwala sila na gumanda ang Pilipinas nung panahon. Nagiging engot ka. Hindi sila naniniwala na halos kalahati ng kasalukuyang utang ng Pilipinas ay inutang noong panahon niya at ngayon ay kailangang pagbayaran ng mga susunod na administrasyon kasama ang napaalaking interest. Di ba? Magiging ganyan ka kapag naging DDS ka. Sumpa na yan eh. Magiging kang engot. Oh. Kita niyo yung pagka one-sided niya nung hearing nung kay Morales. Tapos nag-hearing din sila roon sa sa Mindanao para kay sa Davao City para kay Kibuloy. Tatartaduhang iboboto pa yung mga yan. Maliwanag naman ang kanilang purpose para protektahan si Digong. Wala pong sense of accountability. Kahit dito litisin si Duterte, kasuhan dito, kukontrahin pa rin ang mga taong yan. Baka nga yung mga witnesses is Senate investigation pa ng dalawang yan eh. Diba? Maprotektahan lang ang mga Duterte. Ngayon, kasi kailangan nilang maprotektahan ang mga Duterte, mapagmukha itong maputi, malinis, kumikinang. Bakit? Kasi hanggat maganda ang posisyon ng mga Duterte, makikinabang at makikinabang sila. Yang mga yan. So ngayon, etong sinasabi rito ni Kitty, Diyos ko, para tayong sinusubuan ng isa pang Robin Padilla. Bigyan ka ng, di ba? Sabi ko nga kung talagang may malasakit si Digong sa taong bayan, bakit mo kami pabubotohin ng mga bugok? Si Willie Revilla, maraming natutulungan. We thank him. We recognize that. Pero iba ang politika. Sinabi na niya dati yan. Di ba na anong gagawin niya doon? Hindi naman niya forte yan. Pero ngayon, kita nyo na, di ba? Nasali na rin. Tapos maliwanag, nangangampanya. Hindi alam kung anong gagawin. Huwag daw tanungin kung anong gagawin niya, anong plataforma niya. Puta kayo ng buhay to. Para kang nagpaligaw dyan. Para kang nagpaligaw Di ba? May nanligaw sa'yo. Magandang babae ka, may pinag-aralan ka, may nanligaw sa yung gusgusin. Ang ginawa mo, hubad, iyot agad. Di ba? Hindi ka na nagtanong kung kaya ka bang buhayin, kaya ka bang panindigan, o puro tindig lang yung meron yung lalaking yun. Di ba? Hindi ka na nagsiguro ng kinabukasan mo. So, ano nangyari? Kinabutasan ang nasiguro. Di ba? Mariusip, ito na nga lang tingnan nyo na nabigyan tayo ng Robin Padilla kahit ng mga DDS nauurat din sa performance ni Robin di ba? Diyos ko. Sino lang yung matino sana matino sana yung Lambino kaya lang fake news peddler. Tapos isa ring tuta ng China. Di ba? Sayang. Tapos na rin, wala na akong matinong makita sa kanila. Yung isa namang abogado, si Bundok, akala mo naman kakagaling-galing. Kapanahunan niya, baka hindi ko pa nakakalimutan. Ang hirap na PCSO. Punong-puno ng intriga. Hindi lang intriga. Di ba? Anomalya. Luging-lugi. Bangkarote ang PCSO noon.
O, tapos nagkakapatayan pa doon. Di ba? Ay, nako. Ganyan ang pinapasok ni Duterte ng mga politiko sa atin. Di ba? Yung madali niyang makontrol, walang paninindigan, di ba? Talagang siya lang yung pagsisilbihan. Nasa na ngayon dito yung accountability? Wala, kawawa ang mga biktima. Di ba? Kaya nga maglagay tayo ng mga katulad ni Risa Ontiveros. Kung wala po si Risa Ontiveros, wala mamayag pagpasikibuloy. Oh. Di ba? Yung mga kulto-kulto dyan sa Mindanao, namamayagpag pa yan. Tapos ngayon nagutos na nag-investigate na rin si Risa ng crime water ng mga bilyar na kaalyado ng mga Duterte. 'Di ba? Diba yung mga kaalyado nila puro anomalya. Tapos ibibintang sa pamilya, sa admin. Yeah, dapat lang talaga tuldukan na. Ngayon yung pagkakataon po talaga natin. 'Di ba? Mabuti nga eh. Malas ang 2025 sa kanila eh. Oh, ngayong eleksyon, di lalong maganda. Sagarin na natin. 'Di ba? Yung buong lineup ng PDP idiretso sa inidoro. Nalala niyo yung kanta ni Niolo diyan? 'Di ba? Saan na 'yon? Ito 'yun, oh. Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit ngayon mukha kayong tanga at gago? Fake news yan, tinawag sa kongreso, nagtago sa lungga. Yun. Di ba? Ay nako, trip na to. Alam niyo, para sa akin, ang sagot ko po dyan, no, hindi po dapat kalimutan ng mga Duterte. Bakit? Kasi marami pa siyang dapat ng panagutan. Pero dapat ibasura natin. 'Di ba? Ibasura natin yung mga kandidato nila. Lahat 'yon ibasura yan dapat. Yung mga Marcos loyalist na boboto kay Bongo, kay Bato de la Rosa, kilabutan kayo. 'Di ba? Ay nako. Stop calling yourselves Marcos loyalists. Kung yung mga yan ay kayo ang mga botante. No.